Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin na si Secretary Vince Dizon po ng DPWH. Siya po ay nagpunta at nag-inspeksyon po sa Ilocos Norte. At ayon po sa kanya mga tambay, ay hindi raw po maituturing na meron po mga ghost project sa Ilocos Norte. Mga kababayan, ganyan po katindi. Mga kababayan, walang ghost project. Kaya inaasahan na rin po natin mga tambay, pag pumunta po ito sa distrito ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President, ay wala rin po mga ghost project. Wala pong maanumalya. Pero ang pera ng taong bayan na napakalalaki po, na binubuhos at ginugugol po nila, lalong-lalo po sa mga proyekto po ng mga distrito nila, na bilyong-bilyon ang mga allocable proyekto, ay wala pong ghost project. Saan po napunta ang pera? Na wala po tayong nakitang natapos, puro umpisa. Walang korupsyon, walang ghost project. Ganyan po katindi ngayon ang gobyerno po ng binagoang Pilipinas. Kaya nga po gustong-gusto natin maging presidente ni si Sara. Kasi pag naging presidente si Sara, mga kabayan, hindi po tayo makakita ng ganitong klaseng investigasyon. Hindi po ba? Pakinggan na po natin. Wala pong ghost project up po, Secretary. Well, clearly naman hindi to ghost project kasi may nakatayo. At ito, kaya lang naman hindi na tapos kasi nga naubos yung pondo. Bitin yung pondo. Walang yung pondo. O ano? Hindi ko na alam kung bakit. Wala pa ako nun. Sir, kasi So- daily review, sir. Sir, itanong ko lang, so bakit kailangan piece by piece po yung project, sir? Yun nga din yung tanong ko eh. Bakit ganun? Ang problema nga, sinasabi sa akin ng mga matagal na sa DPWH, kamukha ni RD Richard, nagre-request daw sila sa region o sa district, pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala or nababawasan ng malaki. So, kailangan talaga ipaliwanag natin sa lahat, kasama na rin sa Kongreso, na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project, i-priority muna natin yung mga hindi pa tapos. Tapusin muna natin, siguraduhin muna natin, kamukha ito. Wala namang right of way problem ito. Buti sana kung may right of way problem. Kasi kahit magpondo ka, hindi pa rin siya magagawa hanggat hindi mo makuha yung right of way. Yung dalawang binisita natin, itong Kabarwan tsaka yung Loing, wala namang right of way problem ito eh. Diba? So, kailangan tingin ko yung pag-iisip nating lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat pare-pareho tayo ng mindset. Common sense lang naman to eh. Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So lahat na po ng ongoing na project matatapos. Yun ang pipilitin natin. Yun ang pipilitin natin. So, sir, so contrary po sa statement, ina-admit po ng DPWH po talaga na lahat po ng mega projects po like bridges po talagang face by face po talaga. Contrary po dun sa Hindi lahat. statements. Hindi lahat face by face. Kunyari, yung mga malaki nating bridge, yung kunyari, yung bridge sa Kabagan, yung bridge sa Kamaranyugan, sa Cagayan. Inaugurate ni Pangulo yon. Yun, natapos yun, 2 taon lang. Diba? Tapos na. Yung bridge sa Bukana, sa Davao, 2 taon din, 23 to 2025, tapos. Hindi ba? May mga ganon. Pero para sa akin, dapat lahat ganon. Pati yung mga tulay na ganito, na hindi naman kalakihan, diba? Dapat ganon. Lalo na nga yung mga ganito, kasi hindi naman malaking pondong kailangan dito, isipin mo, 50 million lang. Hindi pa mapondo ng buo, diba? Hindi, mali yun. So, kailangan talaga, So, hindi to ghost project. Hindi to ghost project kasi sinimulan to nung last year, 2025. Ang pondo 30 million lang. Ito lang ang kaya nung 30 million. So, ito lang yun. Ngayon, dadagdagan na natin ang pondo. In fact, wala nga daw pondo to ng 2026 eh. Tama ba? Wala. So, buti na lang may savings tayo ng 2025. Gagamitin natin ngayon dito para matapos na. Para naman magamit naman ng mga taga-pidig. Diba? Yung mga barangay natin dito. So, Yan po mga tambay, ang paliwanag po ng sekretary po ng DPWH. Wala pong mga ghost project at wala pong mga anomalya sa Ilocos Norte. Hindi lang po natatapos dahil po walang budget at kukunti raw po ang budget. Pero ang mga congressman po ng Ilocos Norte ay grabe po ang nakukuha mga allocable. Hindi bababa sa bilyon.
Hindi bababa sa 15 billion, isang congressman pa lang ng Ilocos. Pero ang mga proyekto, wala daw project. Utay-utay, pace by pace. Pero yung ginagawa po nilang pagbabudget, pace to pace din po ba? Pace by pace din po ba? Pace by pace, di ba? Phase 1, Phase 2, Phase 3, ganun po ba ginagawa sa budget? Mas lumalaki nga ang budgeting eh. Hindi po ba? Paakyat ang budget nila. How many trillions? How many billions? Taon-taon. Dahil napakaraming proyekto na gagawin. Pero lahat pala na inumpisa nila, phase lang. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Walang matatapos. Hindi po ba? Ang natapos lang po, ang pera ni Juan de la Cruz. Ubos. Dahil pagtapos na isang taon, may bago na naman darating na budget. Ang tanong, Secretary Dizon, wala po bang korupsyon? Wala po ba anomalya? Okay lang po ba yon? Dahil ganyan lang ang nagagawa ng isang damukal na binabudget at nakukuha ng mga congressman na maalokable insertion sa kanilang mga distrito, sa mga proyekto nila sa DPWH. Ganyan lang ang resulta ng bilyon na hinahawakan ng mga congressman, ng DPWH, ng regional DPWH, ng regional engineer, at ng mga contractors na hawak din nila umano. Unbelievable. Pagdating sa investigasyon ng Ilocos Norte, clear. Walang anomalya, walang ghost project, walang korupsyon, malilinis. Katulad niya, sinasabi nyo, walang problema sa right of way. Yung mga in-inspection nyo, dapat tapos yan. Tapos na yan. Sa laki na nakukuha ang mga allocable at insertion ng mga congressman sa mga distrito, tapos na yung maliliit na proyekto na yan. Na sinasabi nyo na maliit lang naman, na 50 billion o 50 million lang yan. Bakit hindi natatapos? Mga kabayan, saan napupunta ang binadget magmula nung umupo? Magmula nung umupo ang administrasyon ng binagoongang Pilipinas, bakit ganyan lang po proyekto ng gobyerno? Pautay-utay. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Nakita po ba natin yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Na ang karamihang proyekto niya ay puro Phase 1, Phase 2, Phase 3. Kaya nga napakarami niya napagawan tulay at natapos na mga karsada. Di po ba? Napakarami, may mga pantalan pa, may mga airport pa, nakapaglinis pa ng dagat, nakapaglinis pa ng ilog. Hindi po ba? Napakarami nagawa at alam mo yon dahil sekretary ka rin nun. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay sekretary din po ito si Dizon. Kaya nakikita mo ang pagtatakip. Pinagtatakpan yata umano ng isang Secretary Dizon ang Ilocos Norte pagdating po sa pag-iimbestiga umano. Ni hindi man lang niya po masabi na meron ding anomalya na korupsyon dito dahil nawawala at nauubos ang pondo na ganyan lang ang nakikita ng taong bayan. Poste lang ang nakatayo. Poste. At yung iba, ganun din. Hindi tapos ang proyekto pero ang pera wala na. Ngayon, wala pa raw budget yan sa 2026. At popondohan na naman nila. Ang tanong, wala tayong gagawin sa imbestiga doon sa mga naging pondo na. Nagpondo ng 2023, pinondohan ng 2024, pinondohan ng 2025. Wala na. Hindi na natin iimbestigahan yan. Bakit ganyan kalalaki ang perang hinawakan dyan sa Ilocos? Yan lang ang makikita ng taong bayan. Sagana-sagana sa pondo, sagana-sagana sa allocable, sagana-sagana sa mga insertion ng mga congressman. Yan lang ang ipagmamalaki. Tapos merong mag-iimbestiga na secretary na wala naman daw ko ghost project at maituturing na ghost project kasi may nakatayo naman daw. Pero yung pera na bilyon-bilyon at daan-daang milyon at milyon-milyon, wala pong korupsyon na nabanggit dyan si Dizon. At wala rin po siya sinasabi na kailangan imbestigahan ang mga pera. Bakit poste lang ang nakita ng mga Pilipino? Tulay pa lang yan. Wala pa po ang mga flood control dyan at mga karsada. Hindi po ba? Mga barangay road. At lalo-lalo na, yung mga proyekto pa nila. Diba? Yung farm to market. Yung farm to market road. Marami din daw pong anomalya dyan.
Hindi po ba, Secretary Dizon? At yan lang po ang ibibigay niyong report pagdating sa Ilocos Norte. Mabuhay po kayo, Secretary Dizon. Sana po dumami pa ang lahi nyo. Napakahusay nyo po na lingkod bayan at sekretary. Alam na this, hindi po ba? Mabuhay po kayo. Magparami pa po kayo ng lahi. At nakikita po ng taong bayan na wala po kayong tinititigan, wala po kayong kinukilingan, at lalong-lalong wala po kayong pinoprotektahan. Nakikita po ng taong bayan yan na ang isang Secretary Dizon ay walang tinititigan, walang tinitingnan, at walang kinikilingan, at lalong-lalong walang pinoproteksyonan. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan. Sanay na sanay naman po sila. Sanay na sanay po sila na gaguhin at walang hiyain at budulin umano at gawin tanga at bobo at gago ang taong bayan umano. Yan po ang kanilang legasiya. At ang tingin po sa ating mga Pilipino ay isa po tayong malalaki at napakarami po natin tanga at bobo at gago na dapat pong maniwala tayo sa lahat ng sinasabi nila umano. Pero ang pera ng taong bayan, lumipad na po. Diretso na po yata sa mga bolt nila umano, mga kabayan. Kaya sa ating bansa, malabong-malabo po na may makulong na mga politiko. Lalong-lalo na kung ikaw'y protektado pa ng administrasyon. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Sena, Nancy Lumampaw, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepaina, Ani Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silonan, Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo at sana po maingatan po kayo lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. God bless po sa inyong lahat, mga kabayan. God bless po sa ating lahat. Tis lang po. Ingat-ingat po. Bye-bye.